She is the undisputed Philippines queen of Jiu-Jitsu, having won gold in some of the biggest sports stages in the planet. SEA Games, Asian Games, Asian Championships, Asian Beach Games, and now the JJF World Championships. Truly an inspiring Filipina, and joining us live via Zoom all the way from Thailand. Fresh from her world title win, please welcome to the scorecard, Annie Ramirez. Annie, magandang gabi at congratulations. Hi, magandang gabi, Anton, at sa lahat ng nanonood ng The Scorecard. Grabe, Annie, dapat bigyan ka rin ng award na Hakot Award dahil lahat ng mga major medals na pwede mong mapanalunan in your sport, nakuha mo. Kwento mo naman yung preparations mo before winning the gold in the 57-kilogram category. Actually, galing kami sa training camp for the SEA Games talaga. Okay. Sa Japan. 1 week nung dumating kami, then after that, lumipad na kami papunta dito sa Thailand. So, may 3 weeks training camp ako prior to this na supposed to be for the SEA Games talaga. So, kumbaga parang in condition ka na kasi pinaghahandaan mo yung SEA Games and then dumating tong World Championships. So, sinabay mo na with the competition dahil in line naman at pasok sa schedule mo. Yes. Actually, ayaw talaga kami paglaruin dapat dito kasi nga medyo close talaga siya for the SEA Games. Baka ma-injured kami, pero I beg talaga din na sana makapaglaro kasi Thailand lang. Kasi usually, mga World Championship namin nasa last year, nasa Greece, so malayo, or mga nasa Central Asia. So medyo nakakapagod kung magpa-fly out pa ng ganong kahaba na flight. Tapos, di ba, so, since Thailand lang siya, so parang talagang nakiusap kami na payagan kami maglaro. Tas, we will make sure naman na hindi kami ma-injured. So, yun. So, buti na lang pinayagan kami at nakapag-gold. Finally, di ba, after some, I think, ilang years na nagtatry akong manalo sa World Championship namin. Grabe, so it all worked out, kasi nga kung hindi sa Thailand ginanap yung World Championships, hindi ka makakapag-compete. And yung goal mo of winning in the World Championships, hindi sana nangyari. Yes. Ganun nga. Kasi Okay. nga, syempre, mas gusto nila for safety din namin. And yung main focus talaga is SEA Games talaga. So, Annie, nung nagsimula ka with your jiu-jitsu journey, pinangarap mo ba na, yun nga, SEA Games, Asian Championships, Asian Beach Championships, lahat ng possible medals na pwede mo makuha, pinangarap mo bang makuha lahat yon? I think lahat naman siya pangarap ng isang athlete, especially the Olympics. Pero since non-Olympic sport kami, yung pinaka-highest talaga will be Asian Games. Siyempre, pangarap siya, pero hindi ko na-expect na magagawa ko. Di ba? Kumbaga parang alam natin kung gaano kataas ang level ng mga Asian level dito sa, in the Asian countries pa lang, nandyan yung mga malalakas na bansa talaga. So, hindi ko siya in-expect na kukuha ako. Pero pangarap ko talaga siya. Okay. Now, going to Thailand, syempre, this is a competition where you're feeling the pressure now. Kasi yun nga, you're training for the SEA Games, tapos pumunta ka sa Thailand. Kamusta naman nung dumating ka dyan and you entered the actual competition? Actually, medyo nasa ka na, baka hindi ako makapag-perform na maayos kasi parang medyo hindi feeling good yung katawan ko. I mean, yung physical, ko parang medyo, parang siguro pagod, ganun. Kasi galing ako sa camp, then medyo na, parang nagsusore pa yung body ko. So medyo rin ako na, medyo parang, hindi ko masabi kung ano yung magiging performance ko. Pero siyempre, with the proper nutritions and siyempre trainings, tapos keeping the mind positive, then praying to God na maging smooth yung run ko for this World Championship. So, then, ang nakakatawa doon kasi, I think 2 months ago, galing kami sa World Games. Okay. Yung naka-finals ko, siya yung champion dun sa World Games. Okay.
So, then nagkita hindi kami nagkita sa World Games pero ngayon nagkita kami. Okay. So, tas ako nag-gold ako. Pero parang nakakatawa yung pag-turn ng table in this World Championship. So, pero magkaibigan naman kayo? Or Tama lang. Medyo ano kasi siya medyo shy type siguro din siya din ako. Hindi rin ako masyado nakipag-usap pag di rin naman masyadong ano. Kumbaga parang okay naman kami. Sa amin, ako, I respect my opponent. Win or lose yan. Okay naman super, ano lang, siguro casual lang na nag-ano. Pero not, hindi yung sobrang magkaibigan. Okay. So Annie, again, congratulations on this win. Can you tell us about yung SEA Games naman? Kasi kumbaga, back to regular programming, ano may expect namin sa'yo in the upcoming SEA Games? Actually, may comp pa kami. Di pa Wow! tapos ongoing ba yung competition. Yung may next laban ako for November 7, kaya nandito pa kami. Yung iba, pauwi na tonight, pero kami nag-train ulit habang nandito ngayon. Then may weigh-in kami sa November 6. Then laban namin sa November 7 para naman sa Nogi. Nogi so, hindi naman. pa talaga tapos yung ano. Then after that, so ayun, after na babalik ng Pilipinas, siguro rest lang mga 2 days, then back to training na ulit for SEA Games. So ayun, medyo close yung yung date, pero ganun talaga ganun yung buhay ng atleta, 'di ba? So yun yung namin is to recover, train, and perform. Okay, Annie, last message sa lahat ng mga Filipino fans na sumusuporta sa'yo, and invite them na panoorin ka and to support you. Kung meron mga Pinoy dyan sa Thailand, baka pwede ka nila puntahan to support you in your Nogi competition on November 7. So yun, syempre masyado akong grateful at thankful sa mga Pilipino na sumusupport sa akin, hindi lang sa Pilipinas, whenever, kahit sa Japan, pag nandun kami sa US, or kung dito man, kung may mga Pinoy tayo dito na nasa Jiu-Jitsu community or mga nakakilala sa akin, so sana manood kayo. At nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta niyo sa akin, ever since na nag-start ako ng Jiu-Jitsu journey ko. So, sa mga naniniwala at sumusuporta, maraming salamat po. Again, Annie, maraming salamat sa oras and congratulations. Good luck on November 7 and sa SEA Games. Thank you. All right, Annie Ramirez with us live from Thailand after her big win in the World Championships.